sa mga kritiko ni Tatay Digong. Alam nyo naman, si Tatay Digong ay isang tao lamang. Ay minsan nagkakamali din. Hindi naman yan perfecto yung tao. Minsan nga, dahil nga minsan nasobrahan yung joke niya, minsan, hindi nyo kasi naiintindihan paano siya magpatawa. Yung mga mahihinang utak ni kasi nakakaintindi. Minsan, may patawa kasi siya na minsan nag-overlap pero hindi man yun ang ibig sabihin. Mabunganga si Tatay Digong, totoo. Mabastos yung totoo yan. Ba't ibig sabihin nun, wala na ba siyang Panginoon? Hindi na ba siya naniniwala ng Panginoon? Mas marami pang credit na magagandang nagawa yan si Tatay Digong compare sa mga pari at pastor dyan. Sa totoo lang, kung i-compare natin yung mga nagawa ng tao para sa Panginoon, hindi lang kasi yung nagpa-fasting ka, nagpe-pray ka, araw-araw kang pumupunta sa church. Yan na ba yung ibig sabihin mong mabait? Hindi yan. It's just an introduction. Kasi ang totoong may takot sa Panginoon, totoong Kristiyano, ay yung gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Alam nyo ba ang storya ng Good Samaritan? I know some of you alam nyo na kung anong nangyari sa Good Samaritan. Di ba may isang lalaking hold up, muntik ng napatay. Di ba? Tapos doon, papunta sa Jerusalem, nabugbog siya, malapit na talagang mamatay. Alam nyo ano yung una nakakita sa kanya? Pare. Pero alam nyo ba anong ginawa ng pare? Pupunta doon sa pika side ng daan. Anong ginawa? Hindi tinulungan yung taong malapit ng mamatay. Yung palangalawa, alam nyo ba kung sino yung nakakita? Levites. Alam nyo ba kung ano yung Levites? Yan yung consider natin ngayon, yung mga tumutulong sa church. Religious din yan. Yung mga Levites. Sa kultura ng mga Hudyo, palagi din yan silang nasa tahanan ng Panginoon. Pero again, ano yung ginagawa? Nung nakita niya yung taong malapit ng mamatay, yung na-hold up, alam niyo kung ano yung ginawa? Same, doon sa pare. Umiwas doon sa taong nangailangan ng tulong. Tas nagpa-fasting ka, nagpe-pray ka, pakita mo sa mga tao, napaka-hipokrito, plastic, ganyan yan Yung mga taong kala mo sobrang bait, pero mga kawatan pala, di ba? Pero tingnan nyo yung isang Samaritan. Anong ginawa ng Samaritan? Hindi naman yun palaging pumupunta sa simbahan. Pero anong ginagawa ng Samaritan? Tinulungan niya yung taong nangangailangan ng tulong. Hindi lang tinulungan, pinakain. Nung nakarecover yung malapit ng mamatay na na-hold up, binigyan pa ng pera na makapunta doon sa gusto niyang puntahan. Yan si Tatay Digong. He is a good Samaritan. He's not too religious, but he is doing good works. Dalawa kasing klase yung good works Yung isang good work, tutulong ka sa kapwa mo, pero yung good work na yan, to impress yourself, ma-impress. Maraming mga politikong ganyan. Kunwari tumutulong, kunwari marami silang ganyan, pagkatapos para gusto kang loyal sa kanila, para gusto kong iboto mo sila.
yan yung isang good works na walang silbi. Pero itong isang good work na you're doing it out of your, wala kang kapalit, no gain for you, you're doing it para ka makatulong sa kapwa, to give glory and honor sa Panginoon, yan ang totoong may takot sa Panginoon. Yan ang totoong Kristiyano. Totoo. May tiwala ka nga ng Panginoon. Now, show me your faith kung totoo talaga yung paniniwala mo. Show me your faith. So your action is the result of your faith. Kaya nga may iba dyan palaging nag-aaway dyan sa faith at work. You cannot separate yung dalawa. Kasi yung faith yun yung unang, kung wala kang paniwala sa Panginoon, hindi ka talaga gagawa ng mabuti. Diba? Yung a real good one ha, a real good works ha. Kasi dalawa ngayon eh. Yung tumutulong ka sa kapwa out of yung para may gain ka na matatanggap. You're doing it to help others, to glorify God. Yan ang klaseng tao si Tatay Digong. Hindi hipokrito. Kikita mo man yan sa mga speech niya. Nagkikita man yan ng lahat. At ito pa, ang dami pang mga ibang topic na lang yan magawa ko. Kasi may mga ibang vloggers na totoong hindi to mga tambaluslos at mga vloggers. Totoo talaga tong mga negative yung sinasabi. May marami kasi dyan na mga trolls walang muka. Meron talaga namang totoo na pero hindi naman natin ma-force yung lahat na ganito yung paniniwala nila. Pero dito natin makikita sino yung totoong mga tao. Si Tatay Digong is not our God, but we admire sa kanyang ginagawa sa kapwa. Kasi ano ang sabi ni Jesus Christ? Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din yung ginagawa mo para sa Panginoon. Diba? Sa Mateo, yung dalawang grupo nakaano sa kanya, sabi ng isang grupo, Panginoon, ginagawa namin lahat. Naging mabuti kami. Nakita ka namin, ganon. Kasama mo kami. Ginagamit namin yung pangalan mo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, nung nauhaw ako, hindi nyo ako pinainom. Nung nagutom ako, hindi nyo ako pinakain. Ay, hipokrito. Pero yung mga totoong nagmamahal sa Panginoon ay yung tumutulong sa kapwa. Yung nagpapakain sa nagutom. Yung kahit maliit lang yung bahay pero malaki yung pintuan. Yan yung Yan yung totoong Kristiyano. Yan si Tatay Digong. Napakasimpleng tao. Tingnan nyo ha, international yung mga speech saan siya pupunta. Tingnan nyo yung damit. Iwan ko kung marami ba yan or isa lang ba yan pabalik-balik or ano. Kung napansin nyo yan, yung damit ni Tatay Digong. Yan, kahit sa damit lang makikita mo, gaano kasimpleng tao. Diba? Pero anong ginagawa nyo? Tinaydor nyo? Binigay nyo si Bang Banyaga? Sa panahon ng kalamidad ngayon? Anong ginagawa ni Tatay Digong? Sa panahon niya, hindi pa dumating yung bagyo. Nakaplano na yan lahat. Ininstruction na lahat yung, alam mo namang matigas ang ulo ng mga Pinoy. Sasabihan na yung mga gobernador dyan, mga mayor, maghanda na kayo. Hindi nag ng paalala si Tatay Digong. Pakinggan niyo yung mga speeches niya doon. Kikita niyo mo yan. May nagsabi nga doon nung pagkatapos na ng trahedya,
sa Cebu din yon, yung audit. Sabi ng isang mayor, Mr. Mayor Duterte, maghingi talaga ako ng pasensya kasi sinabihan ko man talaga lahat ng namin, lugar namin, pero may isa talagang taong hindi sumunod kaya namatay. Oh. So ano ibig sabihin doon? Talagang ininstruksyonan ni Tatay Digong. Ganyan yung isang presidente. Diba? May dito, may puso. Alam, naintindihan mo yung mga tao. Tatay Digong is a ano yung term nun? Socialist. Makamasa kasi si Tatay Digong. Ordinaryong tao. Hindi mayabang. Di ba? So yan po yung dapat maintindihan ng mga taong mga ingrato, no? Yeah, maintindihan nyo sana yan. Yeah, si Tatay Digong ay a good example of a good Samaritan. Yan yung tinutukoy ni Jesus Christ. You're not doing fasting prayer, but you're doing ng magandang loob, yung totoong pagtulong sa kapwa. Nagpakain doon sa nagugutom, nagpainom doon sa nauuhaw. Yan yung isang totoong Kristiyano. Ito namang mag-aatake na may Panginoon daw si Tatay Digong. Ito mga taong to, hindi naman yan Kristiyano, wala naman yang simba-simba. Tapos ang lalakas just to use for political attack. Sus, huwag nyo na kaming lukuhin sa mga style nyong bulok.